Hi guys! Welcome back again to my YouTube channel. So by the way guys, my name is Jap, your tarot card reader. Kumusta ka naman? Kumusta ang araw mo? So ayan guys, maraming salamat po pala sa walang sawang pagsubaybay sa ating pong daily love reading. And kung ikaw ay bago pa lang sa ating channel, mag-subscribe na po kayo. Then i-click mo na rin yung ating notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong upload. Okay? So guys, sa mga interested naman sa ating private reading, nasa description box below lang po yung link. Ayan, message lang po kayo guys. Tignan natin. Kanino ba tong love reading? Kanino ba tong love reading, spirit guys? Meron tayong, parang di kayo okay. Tignan pa natin. Kanina po itong love reading, spirit guide. Oh my God, medyo intense tong nakikita ko guys. Parang powerful comeback. Ganon yung atake. So guys, ang pinapakita sa akin dito, parang merong pinagtalunan, may pinagselosan. Pwedeng may cheating or pwedeng medyo naiinis yung iba sa inyo na parang bakit magaling yung person mo sa ibang tao. Bakit parang mas inuuna niya yung ibang tao? Bakit parang pagdating sa inyo, ramdam mo na hindi kanya pinaprioritize, no? Ramdam mo na na parang literal na may panggagamit na. Ganun yung nasasagap ko dyan, guys, no? So, ang dating guys, siguro hindi nyo guys napag-usapan ng maayos kung ano man yung mga problema nyo dapat or yung mga nararamdaman mong hindi maganda dito sa relasyon. Kumbaga, na-deliver siya ng paggalit, no? Yung gustong sabihin, sa halip na dapat mahinahon lang. So, ngayon guys, yung pinapakita sa akin dito, ayan, no? Parang may mga nagagalit din dito. I think parang, kung anak nyo, galit yung anak mo sa kanya, or ikaw, galit ka rin. So, parang yung buong pamilya mo nagagalit dun sa taong yon. Parang malaking trouble na to, guys, no? Ang tindi na ng trouble na nakikita ko dito. So, parang, ang dating kasi sa akin dito, hindi ka na niya, guys, pinapahalagahan. Bakit parang ang galing niya pagdating sa ibang tao? Pero pagdating sa inyo at sa pamilya nyo, parang itchapuera, no? Parang hindi siya nangangarap para doon sa pamilya nyo. So, dito naman tayo, guys, sa Nine of Swords. Sobrang sakit. Alam mo yung hindi ka naman naiyak, pero yung puso mo yung parang umiiyak. Puso mo yung parang hindi naman naninikip yung damdamin mo, pero ramdam mo na parang nababalutan siya ng tubig, no? Or parang umiiyak talaga yung damdamin mo. And yung iba sa inyo, possible na nagkakaroon kayo ng sleepless night and the tower. Ayan, nagkaroon na nga ng ending, hiwalayan. Okay, nauwi na to sa hiwalayan and nakikita ko rin sa person mo guys na pinapanindigan niya kung ano man yung naging ending, like parang nagagalit, ganon. And kung makikita nyo guys, nandito yung Nine of Wands. Kumbaga parang hinahanda mo na yung sarili mo. Nine of Wands tuloy. Three of Wands, nandun ka sa point na hindi ka na ready mag-antay sa taong to. Parang napagod ka ng mag-antay sa kanya na may magbabago pa sa kanya. And ang nakikita kong energy rito, parang bubuo ka na ng bagong cycle sa buhay mo nang hindi na siya kasama. Kasi tignan mo, nakikita mo na yung new beginning, nakikita mo na yung future mo, nakikita mo na parang hanggang dito na lang and unti-unti mo siyang tinatanggap, unti-unting nag-move on yung iba sa inyo. Hindi ka na aasa pa, hindi ka na mag-expect pa ng sobra-sobra dito sa taong to. Kasi yung iba sa inyo guys, pwedeng napagod na, no? Napagod na kayo na mag-expect sa kanya. Napagod na kayo guys na, yun nga, umasa sa taong to. And yung pinapakita sa akin dito guys, since 3 of Wands yan, parang, ano ka na parang ready ka na sa bagong cycle ng buhay mo na hindi na siya kasama. Tapos tinatry mong ikalma yung emotion mo. Kasi yung water, guys, is nagre-represent siya, guys, ng emotion. Okay? And nakikita ko rito, yun sabi nga dito, opportunity and success. Nakapokus ka na sa mga goal mo sa buhay and sa family mo. Mas pinagtutuunan mo ng pansin ngayon is yung success. Okay?
Na parang wala nang dahilan para umiyak, wala nang dahilan para magmukmok, wala nang dahilan para magpakaimo rito. Parang napagod ka na rin guys magnilay-nilay. Parang yun lang din talaga yung inaantay mo, makapag-isip nung nag-end kayo, nung naghiwalay kayo. And masasabi ko naman guys na parang nakapag-isip ka naman ng maayos dito. Okay, tignan pa natin. Meron tayong, ay no, 10 of Cups. Alam niyo, masaya naman yung pamilya nyo. Ang gulo nga eh. Masaya naman sana tong relasyon nyo, yung pamilya nyo. Ang problema lang guys, may toxic. Ayan no, hindi mo siguro guys, ine-expect nahantong kayo sa ganito. Okay? Pwede hindi naman daw cheating yung nangyari. Baka micro-cheating, no? Kung wala naman kayo guys, pamilya, pwede may kanya-kanya kayong pamilya, hiwalay na, then, di ba? Parehas kayong single mom, single dad. Ganon. And isa pa guys, ayan no, may nakikisali talaga, the lovers. Parang support pa siya, no? Ramdam mo na parang masyado siyang tinotolerate ng pamilya niya. Ramdam mo na parang hinahayaan siya ng pamilya niya sa kung ano yung gusto niyang gawin. Though, normal yun guys, na huwag tayo magagalit sa magulang ng mga partner nyo. Kung ikaw tong nire-read ko, no, kung nakaka-relate ka, huwag kang magagalit kasi pwedeng ayaw lang din nila guys makialam. Tapos parang, hindi naman siguro guys sa tinotolerate. Baka ayaw lang din talaga nila na makisali. Pero yun kasi yung lumalabas dyan guys. Lalo na parang hindi mo nagiging ka-close yung pamilya niya or parang ramdam mo na parang ang cold-cold sa kanya ng pamilya niya. Okay? Masyado kang naging prangka dito. Masyado kang naging straight to the point kung magsalita and hindi ka naging aware na baka nasasaktan mo si person mo. Ayan. So, tignan pa natin. Kanina itong love reading. Meron tayong Wheel of Fortune. Diba? May changes na mangyayari dito. Ayan o. Change, destiny, turning point, good luck. So, ikaw na to eh. Parang nagkakaroon kasi ng ups and downs sa buhay mo. Nandun ka rin sa point na parang urong-sulong ka rin sa feelings mo sa taong to. Pero, mas malinaw na pinapakita sa akin na parang may konti pag-aantay, pero ready ka na mag-move on. Parang ganon, parang open ka na kung ano man yung mangyari, ano man yung kahinatnan, parang bahala na. Yun yung nasasagap ko dyan, guys. Tingnan pa natin. Meron tayong luxury, profit, success, and home. Yung iba sa inyo guys, ayan no, pwede nagiging successful ka, nagiging successful lang inyong kabuhayan, and possible na afford mo nang bumili ng mga bagay na gusto mo nung iniwan ka ng person mo. Pwedeng hirap na hirap yung buhay mo. Pwedeng nung panahong lumulubog ka, siya pa yung unang umalis, no? Naramdaman mo na parang pag wala pala akong pakinabang, kusa na lang siyang lalayo. No? Parang ganon, na parang pag wala na pala akong may ambag sa kanya, kusa ka na lang niyang iiwan or itatapon. Siya pa yung unang umalis, no? And ngayon guys, merong magandang nangyayari sa buhay mo or merong magandang mangyayari daw sa buhay mo. Possible na yung mga bagay na hindi mo afford noon kasi kontento ka naman sa kahirapan. Talagang naging mahirap yung buhay. Ang pinapakita sa akin dito guys, nakukuha mo ngayon yung stability. Kumbaga nahanap mo rin finally yung porte mo. Okay, yung direction mo. So, ayan, ingatan mo at pahalagahan. Tingnan pa natin. Oops. Meron tayong Ace of Wands. Meron tayong, Five of Wands.
Nagkakaroon guys ng trouble itong taong to. Feeling ko hindi rin siya guys goods sa pamilya niya. Hindi niya rin guys kayang patunayan yung sarili niya sa pamilya niya eh. Kasi parang kahit anong gawin niya, parang magulo talaga. So, I think may problema. May problemang nangyayari dito. And kung makikita mo, habang nagiging magulo yung buhay ng partner mo or ng person mo, malalaman mo naman yan eh. Pwede nababalitaan mo nga eh. Na parang baka nga karma itong nangyayari sa kanya. Nagiging maganda naman yun sa'yo. Yan ang victory, triumph, success, celebration. Tapos siya naman guys, argument, aggressive, chaos, competition. 'Di ba? Parang maririndi na siya sa mga nakakasama niya, nakakasalamuhan niya. Pwede guys na kasama niya ngayon is ibang tao, no? Pwedeng may iba na siyang karelasyon ngayon. Hindi rin sila guys nagiging goods kasi yung pinapakita sa akin dito, may argument. Oo. Parang nandun lagi yung pagtatalo. Hindi na sila guys nagkakasundo. Parang kahit anong pilit niyang ayos dito, magulo na talaga. Okay? So, maski ikaw guys, nahirapan ka eh. Nahirapan ka na bitbitin na itong taong to sa buhay mo. Nahirapan kang patinuin siya or baguhin kung ano man yung meron sa kanya, no? Nahirapan ka sa relasyon nyo. Pero pinilit mo pa rin magstay kasi gano'n naman eh. Pag mahal mo yung isang tao guys, titiisin mo. Kahit ano man yung problemang meron siya guys, titiisin mo yon. Okay, pero feeling ko nasagad ka na rin dito. Nandun ka na sa point na narating niya na yung pinakadulo mo. And wala na. Wala na kasi may mga ano ka na dito. Parang open ka na sa bago manliligaw, pwedeng bago liligawan. Kasi, ayan, no, maganda rin nangyayari sa buhay mo, fresh. Or pwedeng, eto ha, kung i-let go mo na ng tuluyan itong taong to, guys, maganda rin mangyayari sa buhay mo. Kung kasama mo pa tong person na to, guys, posibleng, hindi talaga siya, guys, nag-work. Parang ang hirap i-work out itong relasyon na to. Kasi una sa lahat, ikaw mismo yung nakikita mo dito is masyadong komplikado. Especially, ibang tao nga yung inuuna niya na parang, hey, meron tayong dapat unahin. Okay, especially kung pamilya nyo to. Na parang ito yung gusto nyo guys na unahin niya kung may pamilya kayo or kung magjowa pa lang kayo is gusto nyo guys is mag-ipon, mag-invest. Naniniwala ba kayo guys na mas magaling mag-control ang babae or mag-manage about business than yung lalaki guys, parang sila yung magpo-provide, then moral support, no? Kung susuportahan nyo yung partner nyo, parang ano siya guys, napakagandang kombinasyon. Pero syempre, may mga lalaki rin guys na business-minded. Tamang partnership lang din guys, no? Tingnan natin. Meron tayong readiness. Ayan, no? Paghahanda to guys. Parang pipilit mong ayusin yung buhay mo na sinira ng person mo kasi okay ka naman eh nung bago siya dumating. Ngayon parang hinihil mo ulit yung inner child mo dito. Nakikita ko rito guys na marami kang dapat i-consider ngayon at bukas, no? Okay, tignan pa natin. O, diba? Naka-reverse yung trap. Hindi ka na mahuhulog pa sa taong to, sa mga patibong niya. Hindi ka na mahuhulog sa mga pagmamanipulate niya sa inyo, guys. Tinatry ka kasing i-manipulate itong taong to. So, ang dating, anong dahilan, no? Bakit niya kailangan gawin? And, tignan nyo naman, guys, so, habang ikaw, inaabot mo yung goal mo sa buhay, siya naman ay stress. Kasi sa totoo lang, may point ka rin dito kung yung pinaglalaban mo is parang umiksi yung buhay, umiksi yung panahon, no? Na hindi naman habang buhay malakas or hindi naman tayo palakas habang tumatanda eh. Pahina talaga. So, siguro yung dating ng nakikita ko rito is ang gusto mo, maayos kayo, organize, meron kayong magandang plano. And pwedeng napangasawa mo na to. Ang dating kasi rito guys, siya yung laging napaka-negative, napaka-emotional, laging problemado. Habang ikaw gusto mong maabot yung goal mo sa buhay, kasama siya pero nakikita mo na parang hindi kayo nagiging compatible. Oo. Meron tayong withdrawal.
Ayan. Meron tayong elevation. So, yung pinapakita sa akin dito, guys, ano siya, no? Parang magkaiba rin siguro kayo ng religion or magkaiba kayo ng nationality. Isa yun sa mga naging conflict. Hindi kayo nagkakaintindihan. Or baka hindi nagkakaintindihan kasi hindi kayo magkaintindihan talaga literal sa communication. Pwedeng hindi siya, guys, baka foreigner tapos hindi siya, guys, sanay mag-Tagalog, mag-English. So, ikaw yung mag-a-adjust sa language niya. Okay? Kahit sabihin natin, alam mo kung paano magsalita ng English. Kung hindi naman siya sanay, guys, paano? Diba? Parang nagiging barok. Ganun yung nakikita ko dyan. Nagiging barok yung English niya. Okay, so ayun, guys. Malakas ang fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Fire sign talaga, oh. At saka air sign, Aquarius, Gemini, Libra, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. Tignan natin yung nararamdaman ng person mo sa'yo. Energy niya sa'yo ngayon. Energy ni person mo sa'yo ngayon. Oops. Meron tayong Knight of Pentacles. Protective, conservative, patient, tentative. So, mataas pride niya to eh. Wala tong gustong baguhin sa sarili niya. Parang ito ni ugali ko eh. So, kung di mo ako gusto, okay lang. So, parang alam mo yung parang feeling entitled pa tong person mo. Feeling entitled pa siya na parang, hey, ang ganda ba ng ugali mo? Parang ganyan na, para hindi mo baguhin. Pwede nga walang nagtatagal sa kanya. Baka ikaw lang yung nagtiyaga. Hindi niya kayang baguhin. Siguro nasasaktan siya na ipinamumukha sa kanya na yun talaga yung ugali niya. Baka ayaw niya. Meron tayong, ayan no, Knight of Swords. Lagi niyang pinamumukha sa'yo na matalino siya. Ginagawa kanya, guys, kakompetensya. Okay, ganun yung nasasagap ko dyan. Tapos, Ace of Cups, overflowing. Nakikita ko naman na mahal ka ng person mo. Ang problema lang kasi sa kanya, guys, ayaw niya na may mapatunayan ka sa buhay. Parang insecure. Alam mo yun, pag insecure kasi sa yung partner mo, hindi ka niya nahayaan mag-grow. Kasi takot yan na meron ka nang kayang gawin. Tapos finally, kaya mo nang iwan. No? Ganun yung nasasagap po dyan. So, I think, itong person mo, guys, gusto niya nasa bahay ka lang or gusto niya parang wala kang trabaho, gusto niya nakabantay siya, magkasama lang kayo. Diba? Hindi siya, guys, nakatingin sa realidad. Kaya nga siguro nung iniwan mo to, nagkaroon na kayo ng hiwalayan. Parang doon bumuhos ang blessing sa'yo. Okay? Tingnan pa natin. Meron tayong 9 of Pentacles. Stability to. Tinatry niya rin, guys, na gawing better yung buhay niya. And pwedeng, kung nai-stock mo siya, baka yung mga pinapost niya sa social media is mga magaganda lang. Or, yung tipong, parang walang problema. Parang ang saya-saya naman niya. Parang wala naman siya problema kasi di naman siya kinakarma. Parang ganun. Ang dami nga niya pinupuntahan, travel. Alam mo yun, parang ginagawa niya lang kasi yun para hindi isipin ng ibang tao na naghihirap siya or may pinagdadaanan siya. Kasi guys, pwedeng iniwan na siya ng lahat. Or wala nang naniniwala sa kanya. Sinungaling pa tong si person. Natingin sa kanya, guys, masyado siyang negative. Oo, parang masyadong emotional. Pag masyado ka kasing emotional, nakakahikayat ka ng mga bad spirit, bad energy. So, parang nagiging low frequency energy ka. Then, pag ganon, mas papasukin ka ng malas, no? And, ramdam mo naman yun na parang mas gumanda yung daloy ng pera mo nung iniwan mo siya. Parang mas nakuha mo na yung mga bagay na gusto mo nung lumayo na siya. Kasi tignan mo ha, negative kasi siya nakaka-attract siya ng ganon. So, lahat ng didikitan niya, guys, parang minamalas. Ganyan. Tingnan pa natin. Meron tayong 6 of Pentacles, charity, generosity, employment, community. Di ba? Magaling siya sa ibang tao kasi matulungin naman daw siya eh.
Parang nagpapa-impress. Kulang ba siya sa aruga? Parang kulang sa pagmamahal. So, yung nararamdaman niya sa inyo guys, parang nagyayabang pa rin siya eh. Parang ang yabang pa rin niya rito. Parang pinagmamalakihan ka pa rin ng person mo. Tingnan natin. Meron tayong Ace of Wands. Parang meron siya mga bagong hobby na ginagawa. Okay? Or mga bagong kaibigan. Mararamdaman mo yan. Or makikita mo. Pwedeng nakikita mo naman nga, no? Parang may mga bagong nangyayari din sa buhay niya. Habang may mga bagong nangyayari sa buhay niyo, parang ang dating guys, may bago rin nangyayari sa kanya, no to? So, iba sa inyo, pwedeng nag-lock ka na ng profile picture kasi parang ramdam mo na, kompetensya ba ako nito? Okay? Or baka in-unfriend mo na, blinak mo na kasi ang toxic ng energy. Meron tayong Ace of Swords. Breakthrough. Parang yabang ng person mo, guys. Oo. Sige, kunin muna natin lahat. Tapos kung magsalita to guys, parang ang sakit. Parang ganun. Ang dating sa akin, parang sinasabi niya dyan na parang walang hihigit sa kanya. Parang ganun. Emperor yung nga yung energy niya guys. So, ibig sabihin may pagkamayabang, mataas yung tingin sa sarili. Oo, parang ngayon lang siya guys naging nakatungtong sa medyo karangyang buhay, no? Tapos parang naging hambog. Ayan o, 10 of Wands. Dami nayayabangan sa person mo, guys. Okay? Check pa natin. Alam mo yon, gusto kanyang pakitaan, pasikatan. Gusto niyang ipamukha sa inyo yung mga bagay-bagay ngayon. Especially na parang hindi ka rin kawalan. Pero deep inside, guys, gusto kanyang kausapin. Gusto niyang iklaro sa inyo lahat. Ay na parang ang dami na niyang ginagawa. Masyado siya, guys, nagpapakabisi. So, yung mga ginagawa niya, guys, is part ng pag-move on. Nagpapakabisi rin talaga siya. Okay? Gusto niya ipamukha sa inyo guys na maganda tong kinahinatnan ko dito sa bago ko. Parang ganyan. Parang ang dating kasi gusto niya na parang tularan mo siya. Na parang merong narating. Parang ganon. Tingnan natin. Meron tayong My love for you is endless. Diba? Kasi kung hindi ka na mahal nito, guys, ba't ganito yung mga reaction niya? Bakit napaka-bitter niya? Bakit kailangan kanya kompetensyahin, no? Ibig sabihin lang nito, guys, hindi pa rin nawawala yung feelings niya sa inyo. Nandun pa rin talaga yung love. Okay, tignan natin. Meron tayong you are perfect to my flaws and all. Diba? So, maayos ka naman daw karelasyon kasi napakaalaga, maasikaso. Tapos, baka mahilig ka pa man libre. Kasi yung pinapakita sa akin dito, guys. Wala na nga hanapin pa eh. Okay? Ang problema lang sa'yo is ang dating sa kanya, parang masyado kang, parang ang dating, mayroon ka na ipapamukha sa kanya. Kaya siya ganito na nagmamataas sa'yo. Kasi parang mayroon kang pinamumukha sa kanya. Dati. Siguro, nagsalita ka na rin kasi hindi habang buhay, lagi na lang siyang panalo. So, parang natuto ka ng lumaban dito sa taong to. Tingnan natin. Meron tayong forgive what you didn't know. You're still learning. Diba? Gusto kanyang matuto. Nagyayabang siya kasi gusto niyang yabangan ka na ito na yung narating ko. Parang ganyan kahit wala naman talaga. Okay, pinapakitaan kanya na parang okay ang buhay niya, marami siyang na-entertain, marami nagkakagusto sa kanya, so di ka kawalan. So isipin niyo na lang guys, bakit ganyan siya ka-bitter? Diba? Tapos parang ang dating sa akin dito, gusto niya ipamukha sa inyo na, wala ka bang gagawin? Di ba gagawin makabuluhan yung buhay mo? Parang ganon. So, kaya nga sabi dito, diba, napaka-powerful ng pagbabalik mo. Okay? Parang nakukuha mo na nga yung stability mo eh. Nung umalis ka sa buhay nitong tao to guys, parang sumwerte or naging maganda yung daloy ng kaperahan mo. Tapos siya, ang nakikita ko guys, parang trying hard siya na maging perfecto yung buhay niya. Sobrang trying hard. Tignan natin. Meron tayong what once
burn brightly, now feels dim. Ayan. Diba? So, madilim talaga yung mundo niya. Ginagawa niya lang guys na makulay or makabuluhan. Pero sa totoo lang, ang daming negative na dumarating sa buhay niya ngayon. May mga karmic. Tingnan natin, ano yung message sa universe mo. Meron tayong, I miss you. Naku, miss na miss ka na o kaya nagpapapansin. Okay? Mararamdaman mo yan. Baka kasi yung parang napaka-obvious ng pagpapapansin niya. Like, naka-public lahat ng post niya. Hindi pong intention na makita mo. Kasi siguro hindi kayo friend, no? In-unfriend mo. Okay? Kung saan man tong social media. So, ayan, namimiss ka niya, guys. Ngayon, parang nagiging malungkutin na naman siya. Nagkakaroon, guys, ng ups and downs sa emosyon niya. Meron tayo, I wish we could be together forever. Diba? Pangarap niya na magkasama daw kayo ulit. Or magkasama talaga kayo. My beloved. Mahal ka nito. Gusto ko niyang makasama. Gusto ka niyang alagaan. Gusto niyang iparamdam sa inyo. Ito kasing ginagawa niya ngayon, kung ang dating sa inyo guys is kayabangan. Gusto niya talagang ipamukha sa inyo na naging maayos na yung buhay ko. Bumalik ka na. Parang ganun. Naging maayos na yung buhay ko. Hindi na ako babaero, hindi na ako lalakero, balikan mo na ako. Parang ganun yung dating, guys. So, may pagpapapansin nga. Tignan natin yung zodiac sign sa side ng person mo. Meron tayong Sagittarius, Leo, Capricorn, Taurus. Okay, meron tayong Taurus, Gemini, Aquarius, Pisces, Aries, Cancer. Last, Leo, Virgo, Aries, Taurus, Gemini, and Cancer energy. Okay, so sa side mo naman. Okay, so ayan guys, kung naiinip po kayo sa aking pag-ano dito, pwede yung i-skip yung aking ginagawa, no? Proceed na kayo sa reading. Okay, tingnan natin yung nararamdaman mo sa person mo. Nararamdaman mo sa kanya. Meron tayong, can you hear me whisper your name? Parang may umiiyak dito. Habang binubulong mo yung pangalan niya sa isip mo. Or, pwedeng sa gabi umiiyak ka, wala nakakaalam. Or pwedeng nakikita mo siya tapos tinry mo siyang tawagin. Or tinry mo siyang tawagan. Okay, pag ginagawa nito? Meron tayong I've been fighting a battle I can't win. Diba? Parang pinaglaban mo pero talagang sa huli siya mismo gusto niya sumuko ka na eh. Kaya siguro sumuko ka na dito. Kasi parang ramdam mo na eh. Na hindi lang mga tao sa paligid niyo yung kalaban mo, kundi siya din mismo. Okay na para bang hindi na worth it ipaglaban to. Hindi na worth it kasi hindi mo nakakita na parang kaya kanyang ipagtanggol or ipaglaban. Kasi anong saysay na pinaglalaban mo siya, na parang kinakampihan mo siya sa lahat ng bagay. Ang dating nga guys, parang tinotolerate mo na nga siya sa mali. Tapos parang hindi pa rin niya yun na-appreciate. Meron tayong what's the point of it all. I know, what's the point of it all? Diba? Parang, ano ako sa'yo? Bakit merong ako? Bakit naging tayo pa? Bakit pa ako nag-e-exist sa buhay mo kung ito lang din pala yung magiging trato mo sa akin? Ayan na, inano ko na guys yung chinanel ko na ha. Parang ang dating sa akin dito, ano na yung nagiging role mo doon sa relasyon nyo? Parang, puro bakit. Tapos wala kang nakukuhang tamang sagot sa puro bakit na yan. Okay, zodiac sign sa side mo. Virgo, Sagittarius, Scorpio, Cancer, Aquarius, and Libra. Okay, meron tayong Aries, Gemini, Taurus, Pisces, Aquarius, Gemini, Pisces, Taurus, and Cancer, Aries. Parang paulit-ulit guys, no? Consistent. Sige, isa pa.
Libra, Aquarius, Scorpio, Cancer, Gemini, and Pisces energy. Okay, in the near future. Saan na ba ito papunta? I know, I long to feel truly noticed by you. May pagmumuni-muni ha. Oh my God! I choose us over and over again. Kahit nagkasakitan na, kahit ilang beses na kayo naghiwalay, parang pipiliin pa rin daw guys yung isa't isa. Okay? Meron tayong even apart, my love for you is stay strong. Parang kahit hindi daw kayo magkasama, baka may magalit na naman, tinatagalog mo lang eh. Okay? Kung ikaw naintindihan mo yung sinabi dito, diba? Tinatagalog ko siya para dun sa mga hindi naiintindihan. Ganon. So, ayan yun ako guys. So, ayan, kahit hindi daw kayo guys magkasama, yung pagmamahal daw niya sa inyo guys, mas tumitindi yun, no? And I think same kayo, kasi para kayong soulmate. Pag soulmate guys, isa lang yung soul nyo. Mas nahihirapan yung mga soul nyo na magkahiwalay. Kailangan magkasama lang eh. Kasi pag magkasama kayo, ramdam mo, or kahit magkausap, parang nakakalimutan nyo yung problema. Siya yung nagiging pahinga mo rito. Okay? Or ikaw din yung nagiging pahinga niya. So, hayan guys. Ito lang po ang inyong daily love reading. Again, bukas po ulit. God bless and love you all. Bye-bye!